Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, kumusta? Maayong hapon na sab kaninyong tanan o aniya na sabta magpadagan sa atong programang Nuda Biritas. Biyernes karon, November 1 o adlaw karon sa tanang mga santos, no? O ugma All Souls Day kung wa ko masayo. O gatuo ko nga halos sa tanan nga kanato tuwa nakapingon sa minteryo, pero nga ako lang advice de kaninyo, ayaw mo paghurot-hurot dito kay ang mga kawatan ga paniid nining mga panahon na basin baya o masudlan mo sa mga kawatan, so trangka gyud og maayo in kaso og walay mahabiling nga tao diya sa inyo, no, kay aron paglikay sa mga hitabo nga ingon ni ana. So sa tanan naa karon sa minteryo ang specific nga oras nga pwede i-regulate kamo, alas 5 ngadto sa alas 10 ang takna sa kagabion. Pag-abot sa alas 10 pwede na mo manguli, no, pero at this time pwede ka muna sa minteryo. Ang sa kinatibuk-an lugar ang oras sa pagdawat nga gilimitahan up to 10 o'clock magsugod sa alas 5. Karon kung gusto mo nga excuse me, manguli og 10 o'clock pwede kay makover naman mo niya na. O sa ato mga kaisunan nga naminaw karon na ay kining ato oras Nuda Biritas maning program, ako lang na ipaybaw de kaninyo nga kining atong programa inyo kining mabati kada lang Lunes, Miyerkules o Biyernes, no? O in kaso og doon na mo'y mga pangutana diha lang na ituon sa mga adlaw kada Lunes, Miyerkules o sa adlaw nga Biyernes, katulo sa usa ka semana lamang. O aduna tay kining YouTube channel para may bawaan sa atong mga kagalaan aron sa ingon nga kung dili mo maka-timing sa pagpaminaw nining oras sa 3 to 4 sa kapunon MWF, aduna kamoy kadaganan nga YouTube sa Nuda Biritas program o i-type lang ning mosunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. So mauna pag-open ninyo na manggawas na dayon ang ato ang mga nagkalaling episode sa programang Nuda Veritas. Pagkahuman ninyo o pagpaminaw kay taas na, no? Hapit mag-usa ka oras, tutok yun mo na once nga inyo nang abrihan, pakikuha lang, subscribe sa ato ang Nuda Biritas sa program para mo daghan punta, no? O mabibo lugar ta, mabibo ta o samot. Aron sa ingon nga katong ato mga kaigsunan sa kay ato mga puding i-share, no? Makahibaw sila og unsay angay nila nga paminawon, makapili-pili sila sa nagkalaling episode sa maong programa. Mga ilang ko pasaylo ninyo daan kay naate gibati labi na ang atong subaw, no? Ang tinuod lang gidungan-dungan nako og tumar ang tambal, ay gusto nako nga mahuman na gyud ba, mamaayo ta
o naapagyapon. Gusto ko man unta nga i-relax pero dili mahimo kay doon naman tay primary nga obligation ato ni nga katungdanan ang hatod sa mao nga programa sa katawan. Mintras tanto kaya pa dili na may tabo nga mapalta ta sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. So at the same time katong nakadaog kaganina kay nga atong gihatag nga number nilusot no 2 PM na baylo lang ang akong gihatag murag 362 man siguro nagawas to 36 something like that no nabali lang. Congratulations sa nakadaog naka-timing kay kining adlaw sa Holiday Silveron no adlaw sa tanang mga santos og sa mga kalag. So I hope nga bibo ang inyong celebrar no pagtamod dinhi nga mao nga adlaw gumikan kay nasurtihan sad mo no nasurtihan mo ako mangisubay ang mao nga resulta. Mura ba po'y ako ang gi-emphasize kaganina nga krusonada ingon ko 362 mao po'y nagawas mura og propeta ta o gamay kay makatag na lugar ta binutbot yan indak ko tsambahan lang to. So mao lugar na congratulations sa nakadaog karon og siguro ang dili ang inyohang share ba si tawag na ha. Dili mo daganan sa mga pero sa outlet man gyud ta magtaya mamana atong sabot. So wa gini dagan hatag o pili hatagon dili pwede nga tibangan, di ba? Sige. Jot ha kay napay daghan ako nga mga butang nga gusto na ko nga i-take up diha kaninyo. Tikapon ko lang ni pag-una aya pa ko magtagad sa mga paunta nagikan sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Doon ay naga-konsulta na to din ingon siya nga mangayo siya og opinion pinagi din sa ato nga programa. Na ayuta gi-offer nga 175 square meters duol ra sa ilahang balay sa Sikbit. Ibaligya og 1,000 per square meter, 2,000 ba to, no? Ingon siya nga gikonsulta ko niya og unsa bay maayo nga sa siguro lugar nga dili bululyaso although gamay ang amount involved pero kwarta maguna hinaguan pag na niya hinaguan. So nakoon sa status sa mong yuta. Igo lang ko na siya gitagaan og tax declaration pero walay certificate of title. O niya ang certificate of title ihatag at the time nga magbinayaray na kuno. So ingon na lugar. Siya nga sir unsa may imong komentaryo ikasulti na angayan ba. Para nako paminaw lang mo dili na siya advisable nga magpalit mo sa yuta nga dili certificate of title o dili titulado, walay certificate of title. Nga igo lang ka ng tax declaration. Kaya ang tax declaration, dili ka na siya mo'y simbolo or ilhanan nga imo na nang mapanag-iya ang maong luna sa yuta. Different siya sa certificate of title kay titulo na kana siya. Oras nga mapalit nimo ang yuta nga tax declaration, wa pa nay siguro maglisod ka pag pagkuha sa mao nga certificate of title. Kay naaman tax declaration pa man taas kay nang proseso unya dili pa ginato na matagnaan nga wala bay problema along the line. Mao na ang usahay problema nga angay nato panaganan aron nga di mo malakansi sa gamay nyo nga investment may tungod sa pagpalit sa yuta. Ang naka-advantage sa certificate of title nga ato ginapangitaon ilabi na sa pinalitay na sa yuta tungod kay dili na mo maglisod sa pag-transfer sa certificate of title ubos sa inyohang pangalan. Panalitan karon. Ang certificate of title pangalan Juan de la Cruz. Imo nang gipalit. Gibayran nimo sa 2,000 per square meter, no? 175 ka square meters ang gilogan sa yuta. So kung naa ka ng Juan de la Cruz nga certificate of title,
gamay na lang imong kuwang. Ang kuwang nimo na nga i-comply lang nimo ang ubang mga papilis, magbayad ka lang sa buhis, hantod nga tagaan ka og authority to issue or kanang gitawag nga certificate authorizing registration. Madali ra na tungod kay naa na may sertifiko or certificate of title. Ibalhin man lang kana ngadto sa buyer o kinsay nakapalit. Sa tax declaration, taas kayo ang proseso. Kay panalitan karon kulang ang mga papilis. Munang problema. O diya dayon, wa nga ni magbayad og buhis. Di problema na sab. Awayon na kay ang certificate of title, dili ka na siya kamaturan nga ikaw maoy tag-iya sa luna sa yuta. Ang kamaturan nga ikaw mo'y tag-iya sa luna sa yuta, kanang certificate of title nga nakapangalan nimo. So akong gi-advise nako, ayaw sa, no? Ayaw dayon na. Pangayo sa bisan og photocopy sa certificate of title. Unya pag naa na ka ng kopya, photocopy sa certificate of title, madto ka dito sa Register of Deeds ug mangayo kag certified true copy. Aron masusi sa ang tinuray nga status sa maong luna sa yuta. Makadagan ako nagahisgot dinhi. Nagpasabot diha kaninyo nga kinanglan gyud nga atong tan-awon ang certified true copy sa certificate of title sa tao nga nagtanyag nga magbaligya diha kanimo. Nganuman, kay dito sa certified true copy nga gi-issue gipangayo ninyo gikan sa Register of Deeds, matan-aw nato dito og ang titulo naa bay problema ug matan-aw sab nato dito ang titulo wala bay problema. Nganuman, tungod kay dito isulat sa mao nga certified true copy nga kining yutaa adunay mga adverse claim nga kining inunta ka nang gitatakan didto sa mao nga titulo sa yuta. Wa bay lain nga mga claimants, no? Wa ba ni maprinda or nabaligya sa lain. Mabasa na nimo dito once makakuha ka og certified true copy gikan sa Register of Deeds. Oras nga mabasa nimo na nga naay mga singit, naay mga burden, naay mga problema ang nakuha nimo nga kopya, a certified true copy gikan mismo sa Register of Deeds, dili ka pwede og ayaw palita ang maong yuta. Kay naa pay mga argibyado o kanang argibyado mao nang nahasulat diha sa second or third page sa maong certificate of title. Aya pa nimo paliton kung panalitan oras nga nakakuha ka sa certified true copy sa Register of Deeds o walay mga annotation dito nga nakasulat. Meaning, clean siya nga title. Ug mao na ng panahon na imo ka nang mapalit. Karon og wala sa imo ang certificate of title bisan Xerox copy. Yun sa man imo pagsiguro. Nga ang imong gihuptan nga mga papilis katuramang tax declaration. Ako sublion, ang tax declaration is only a proof of possession, not proof of ownership. Diferensya na sila, possession o ownership. Ang sa bisan kinsa, pwede makalukat og tax declaration. Bisan og mo pa imong pagstay, mo pa imong pagpuyo na ng yutaa, unya mapili ka man maglukat diretso og tax declaration diha sa munisipyo, diha pod sa city, sa syudad. O kana nagapamatuod na mga once nga naa ka, galukat kag tax declaration, amot ipasabot nga naa ka diha. Gapuyo. So normal nga, gapuyo ka na namong yutaa, agi pagpasalamat, nga nakapuyo ka diha, way samok-samok nimo, magbayad ka. Og buhis, gitawag na og real estate tax.
And the same, dili gyapon kana siya prueba nga ikaw mo'y taga-eseuta, posisyon na imo. Munang ingon na ka dako ang kalahian sa tax declaration o sa certificate of title. Sa kuan ra ba sir kining after Holy kaning November 1 anto human sa kalag-kalag makita kuno sila sa abogado kay manghimo og absolute deed of sale. Akong gi-advisean ayaw sa. Siguro sa nimo to katong ako ang pahinumdum di kanimo. Pag siguro nga dili sayang unya ang kwarta. Maglisod ka na og bawi na kung naluklok na sa bulsa. Mingon nimo moingon ka pa panalitan nga ko amaday kining di maday natikasan man ko iuli tong kwarta. Sa imong na iuli ka ang kwarta. Di ka na siya makig-away. Diba? So, aro nga dili ka na mahitabo, aro nga dili lugar magahinay kanay, so, maayo nga mga sulta, gyud mo, aro nga klaro ang inyong mga papilis. O subuna ko, malisod ang tax declaration sa pagpamatuod nga mahimo na nimo nga ilanan nga ikaw mo'y tag-iya. Di ka mo'y tag-iya. Pero kung certificate of title ang ilang ipakita, no? Kana pwede pa. Kay masayo na ang pagbalhin sa pangalan sa mong titulo sa yuta ngadto mismo sa nakapalit. Dali ra na kayo. So ako inon ayaw sa hinduktoki sa nagmayo and then secure nimo katong ako mga advice. Sunda lang. So ay pagdali-dali kay bako pinasingtan ang kwarta niya, nakakita siya og tanyag lugar na naiga tanyag, dool pag yun sa ilahang gipuyan, so opportunity, abuton noon. Pero dili ta angay magkakumpiyansa. Kini, this does not only mean nga i-apply tani sa gapangutana. Apil na ang sabisan kinsa nga naminaw dinhi sa ato nga programa sa Nuda Veritas, ilabi na o nga siya sa ingon-ingon ni anak nga kahimtang. Tibanan lang nato na og mayo. Wa may dautan. Wa may dautan. Okay. So, mura na ang ato ang ipasabot diha. Kay ingon niya titulado na inana. Wapata may baw na sa real status. Istorya lang na. Ilabi na pag-ingon nga, ay na ihatag ka na bitang mga binayaray na, di na mao. Ihatag daan di ay. Para dili ta saniha, diskumpiyado. Total photocopy malanaw niya kami na bahala pagkuha sa certified true copy gikan sa Register of Deeds. So wala may problema. Unya dayon, ug naa na, ilabi na tong original, mao na din to imong ihatag panahon nga magbinayaray mo. Kay na naman siya advance nga idea nga kining yuta dili problema. Kay iyan nga napakita kini sa Register of Deeds. Okay? Sige. Thank you ha. Thank you sa atong mga suki, labi na sa atong mga hingtungdan. Kadiyot lang ha. Ay, ning sipon na to. Gikan ni Rodney Rakinrula. Rodney maing hapon. Nuda Veritas, idol taka kay gwapo. Oy, lain sab ni siya, no? Oo. Ang ako lang ba, kay gisipon ko, no? Question ako, ingon pa ni Rodney Rakinrula. Regular Sir Frank si empleyado. Regular Sir Frank si empleyado. Napulan siya tudlo apan naputlan siya og tudlo apan apan sickness gikan sa is ray iyang claim bayad o guway ihatag sa kumpanya. Pwede ba sila
Yun na ha. Pwede ba sila mareklamo ang kompanya? Ani, ako, diyahay kay ko moingon nga naay tulubagon ang kompanya. Kay ang kompanya god naama sila obligasyon o niya ang mag-abaga nini sa obligasyon ilabi na sa mga work related nga mga pangitabo. Naay kanang workmen's compensation, no? Or ilabi na sa mga work related, automatic lugar ang kompanya manguhit lang dito kay naama na sila mga obligasyon, mutual ang ilang obligasyon ni ana. In other words, kung panalitan ang usa ka empleyado na kakita na injured panahon sa iya nga pagpanarbaho, naaday automatic nga ahensya sa gobyerno nga magtubag ni ana. Pero dili automatic nga as in automatic ato sang i-establisar nga kini work related. O naputlan siya tudlo pananglitan. Basin og kanang naputlan siya og tudlo, basin og nanagat siya, no, na lugpigtan ang iyahang kulamoy sa kining nylon nga dako, kay gibitad niya ang bariles nga dako kayo, nilupot ang maong nylon sa kulamoy, inya naputol. So apauta na work related ba na? May obligasyon ba ang kompanya sa pagbayad ni ana? Ako gaduda nga wala. No? So i-establish usa kung kining pagkaputol sa tudlo, kini may kalabutan ba, konektado ba kini sa iyang trabaho. Aron sa ingon nga ang kompanya, no, o katong ingtungdang ahensya, ang workmen's compensation man siguro ang tawag ni ana, maunay mo abaga mag-compensate sa losses niya ilabi na sa pagkaputol sa tudlo. Dili lugar siya pod automatic, pero naiahensya nga magtubag ni ana, pero kinanglan pa og prueba, no? Primero ang prueba na it should be work related. Kay kung panalitan na putol ka ng iyaha nga kulamoy samtang nananggot siya, no, sa tantong dali-dali niya og abis sa kaning bulok sa sagutan hastang kulamoy niyan apel, so dili man na siya work related. So dili ta makagarantiya nga ang kompanya pinaagi sa workmen's compensation makabayad na ng mao nga sitwasyon. Okay? On the other hand, manigingon ako kanunay nga kung panalitan malumo og kasing-kasing among kompanya, walay makadili sa kompanya, walay makapugong sa kompanya sa paghatag o gamay nga hinabang, no? Kana magay mga kompanya nga maluoy sa mao nga kahimtang. Normal kana naasay mga kompanya labi-labi kagahi ulo, dili maluoy lugar. Oo. So wala na akong pagpasabot nimo Mr. Rodney, no? Kay usahay gud pod na may mingon nga dili bay ang kompanya gi magbayad na basin og pagkaputol sa tudlo way kalabutan ang kompanya sa kuan pagtrabaho selbe sa kunang gi-describe basin og kining na saniha kining nagtaan sila og pukot di sa laod nya kining naidako nga isda ba tagbaw mo og bira-bira hugot na lang ang nylon nilupot na lang sa inyong kulamoy gumikan kay gilugnot ang maong isda naputol ang kulamoy na mingon ang kompanya wa may labot na sir kay iyan naman na pero doon na si kompanya maluoy kaluoy ba kita niya o siya income kay naputol yung tudlo na ay muhatag po ingon na pero di ka kalaom tanan mga kompanya part. Okay? Muni pa tanan ni Rodney. Alright. Kung dako gyud ang damage lugar, kini ko aman ni siya, kining dili man gyud ni maisip nga fatal lugar nga damage, no? Nga i-compensate ka. Lagi ingon ako nga establishon sa og maayo kung work related ba kini siya. Kay basin na maingon ta nga ingon nga partial disability pwede lagi pero work related ba? Okay?
Gikan ni salamat Rodney, no? Wa pa di ka makaadto sa minteryo do. Si Iton ug naminaw karon pero usually maminaw si Iton tagutugan kuan mabuntag sa programa nga Pulso. Melbourne Aturo Dumagpi. Sir Frank Noda Veritas. I'm glad na di ay Noda ron maski kalag-kalag. Naaoy, way putol. Oo. Ang sick leave o vacation leave, pwede ba ni ma-convert into cash? Good question. Ang provision nga sick leave o vacation leave, dili gyud ingon nga automatic ipatuman sa kumpanya. Kay bisag masabasahon nimo nga atong Labor Code of the Philippines, walay provision diha sa Labor Code of the Philippines nga nagtugot sa gatawgon og sick leave or vacation leave. Ang naa diha nga klaro sa Labor Code mao ra gyud ang service incentive leave. 5 days ra gyud kana. Di ta ka mabasol kung panalitan madungkan kini sa uban nga naay mga kompanya nga nag-offer niini nga ibutan talang incentive. Di ta ka mabasol. Ngano man, naay mga kompanya nga nag-maintain og CBA or Collective Bargaining Agreement. Tipik diha sa kasabutan sa Collective Bargaining Agreement nga tugutan ang mga empleyado sa 15 días nga sick leave o 15 días nga vacation leave. Muna ang sagad or prevailing practice sa mga corporation or sa mga dagko nga kompanya nga nag-maintain og CBA kung Collective Bargaining Agreement. Without this, di nimo makumpel, di nimo mapugos ang mga kompanya nga muhatag og 15 días nga vacation leave o niya 15 días nga sick leave. Di sa nimo mapugos nga katong unused nimo nga leave, vacation leave o sa sick leave, unused wa nyo magamit, i-convert na ba sa cash? May tabo lang ka ng conversion sa cash kung gitugot po diha mismo sa Collective Bargaining Agreement. Dili nimo pwede nang i-presume, dili na pwedeng i-assume nga bisan ugwa kay CBA ga dahom ka nga kung dili nimo mahurot ang vacation leave o ang sick leave compensable into cash. Wala na siya. Kay naamoy mga misunderstanding ilang pag-asabot nga na ay 15 días nga sick leave, na ay 15 días nga sick leave. Sagad. Pero sagad, ga-exist lang ka na, ga-kaitabo lang ka na, kung naatay union. Kana gitawag na to Collective Bargaining Agreement. Sabot silbi. Sabot. Na kung wala, it doesn't follow nga naa. Kaya wala good. Wala good. Naalay malugos na to maximum 5 days kanang service incentive leave. Na pwede ka na siya kung di magamit for the whole year ang 5 kaadlaw nga gitugot nga service incentive leave. According to the law, bayran yun na sa kompanya. In other words, 5 lang kaadlaw o di ka magka-enjoy sa sick leave or vacation leave. Madagang ka pangutana, maayo kay murag na nabanhaw pagbalik kini mao nga pangutana. So, ang imuha mao nga koan mabayran, no? Kadyot lang ha. Pwede ba sila mareklamo? Mo ba ni? Ay eron di man ni. Ang iyang Melbourne, ang sick leave o vacation leave, pwede ba kini ma-convert into cash? Kasagarang practice, ilabi na katong doon na CBA part. Kasagaran ha. Even during my time sa previous nga employer, kung di ni mo na siya pahimudsan, mag-vacation ka, dili, bayran ka na panahon na sa Disyembre.
Nga naman, kaya naa may CBE na mo at that time. Hantog karon na amang ganina. Mao na ang SOP, labi na kung doon na existing na CBA. Vacation ka lang 5 days, so you have to claim 10 days. Pero dili ka na kinahanglan magpadumdum, kaya kana sila may magapaybaw. Ang HR, paybaw nga, ikaw ana imong balanse diri nga kuan mo kana convertible money into cash, mao ning imuha nga kobrahonon. O nya na day schedule kano sa i-release. Dili tanan ha. Dili tanan. Okay. So I hope nakuha to ni Mr. Melbourne Aturo Dumagpi. Gikan ni Mr. Laag Raw Beats. Uy, lain sam ni siya laag, no? Jut lang ha. Ato sang tiwason ning iyang kuan. Mga pangutana gikan ni Buras ni Mr. Laag Raw Beats. Sir Frank, matawag ba na nga qualified theft kung ang isa ka sinaligan na utility messenger nagisugo pagdeposito sa bangko sa iyang amo apan iya kining gidagan og hangtod ron gatago-tago na siya 20,000 cash pagayud to dili kanang gitawag na to kanang qualified theft. Kung theft manggaling ang inyong i-charge kay gikawat ang kwarta, simple theft lang, dili qualified theft. Oo, gawas og panalitan inunta kining tao mura og gawas sa iyang pag-empleyado na magpuyo sa balay sa butang tagiya sa kompanya, no? Mura og membro na nga siya sa sa familia niya oras nga makapangawat siya og mga bililhong butang, pwede nimo na kay kuha magod kini bang ang gatubang nini part nga mga kaso, no? Ingon nimo qualified theft. Nganong gi-qualified theft man ang ngalan sa mga kaso, kay ang explanation sa author nini mao nga kini maoy dako nga pagluib sa salig or pagsalig nga gihatag sa kompanya or sa iyang agalon ngadto diha kaniya. Membro na siya sa pamilya, no? Magdungan pa mo og kaon. Amor membro na siya sa pamilya, no? Unya luiban nimo ang pagsalig, ang trust nga gipakita sa imong agalon, mo na nga dako ang silot nga ini kung qualified theft. Dako ang silot. So dili pa ni siya labi na kung empleyado lang siya niya, gisaligan siya kay mo i-schedule na may mga empleyado na mo kanato ang nanamasam nga i-schedule. O sige, alas 9 ato ka na sa bangko, dadani kay i-deposito ni mo kana empleyado. Kung mga ukaw siya, that's the problem. Iya ka na nga problema. Okay? Gikan ni Buras Kabataa, reklamo ni sa akong silingan. Og, dit lang ha, kay gilok akong ilong. Asa na to ha? Silingan, nag-training siya sa usa ka kompanya. Dit lang ha. Apan, kadit lang siya gitangtang maski wala pa mahuman ang training period. Aduna ba ni grounds para reklamo ang kompanya, para ireklamo depende kung grave na gyud, no, ang sala niya tali sa kompanya nga nawala ang pagsalig sa maong nga kompanya diya kaniya, tangtangon siya summarily, wag kay mahimo. Ngano man tungod sa dakong violation.
nga imuhang nabuhat. No, sa ingon niya na, di ka pasiluon sa kumpanya kay may pagka bugoy-bugoy ka siguro. Ingon na ang mga kahitabo. Ha? Sige. Kinsa ka na ito? Buras ka bataa ba to? Reklamo ni sa kung silingan, nag-training siya sa usa ka kompanya. Apan kalit lang siya gitangtang maski wala pa mahuman ang training period. Aduna ba ni grounds para reklamo ang kumpanya? Ako ang advice, kung panalitan alanganin mo nga magareklamo kay inunta sa pagkasulti, ang kumpanya nagsuffer og injustice, no? Imbis nga ikaw na ayaw na lang kay basin og pag-refer na sa mao nga problema, kining dili niya ka mo saler, no? Ilabi na kung ikaw mo'y sad-an, ikaw ilabi na. Pero kung makita nimo nga dili makaturunganon, no, nga gitangtang kalagkalit, dili justified, unreasonable, injustice in your part, so pwede ka. Pwede. Pero kung doon na kay dako nga kasepanan, doon ay dako kang sala nga nabuhat nimo sa kumpanya, nag-undergo kapag ani og training, pero may pagkasuping ko ka sa imuhang pagpangimplio o pag-undergo sa mao nga training, na magantos ka gyud ni ana. Oo. Di man na ingon nga unsa-unsa. Na, ang kaangayan magpatigbabaw gyud. Ang kaangayan magpatigbabaw gyud. Kung gross na gani, nasubrahan na ang gibuhat sa kumpanya, nya tan-aw nimo nalupigan ka, nayataka na imong katungod, go ahead. Kay basin og makabutran nimo ang sakto nga kaangayan or hustisya, pinagi sa pag-file nimo sa sumbong diha mismo sa Department of Labor. Pero kung dako-dako ang atong sala, tanan kasaypanan nato, ato sa ngunonaon, musalir ba kining atoa nga pag sukol or pag file sa mao nga kaso. Timbang-timbangon sa nato na. Ha? Sige. Thank you ha. Thank you. Diyot lang ha. Gikan ni Suroy ni Libs Mutublag. Noda Veritas. Sir Frank, unsay pwede buhaton aning naay gitrabaho nga tulo or 3-story building abay sa among balay. Pagmata nako kaganina, ang sakyanan namo napuno na sa semento tungod mo ba? Tungod sa semento, tungod sa ilahang pagtrabaho, magpa blatter ba ko ani diretso sa barangay Kajot. Ayaw sa diretso ha. Istoryahe sa. Istoryahe. Kaya ba si mga yung pasaylo, sususurig kayo. Ako man itong inan akong panday nga, muni, what di man ang hindi nyo? Nana ba? O, surig kayo, surig yun. Yung nana lugar ang kahimtang. So, kung imong blatter, murag premature para nako. Istoryahe sa. Wasa na sila'y batasan ba? Naiuban siguro ingon na nga mga silingan. No? Istoryahe sa. Aro nga dili mo dako ang maong butang. Ha? Sige. Ayaw idritso. Ayaw sag idritso. Dito lang ha. Subaw. Hurot na lang to akong ipalit nga tablita. So, ang yapoy asinso ng subaw na. Ako'y lakansi na. Alright. Kadiyot. Ako ang silingan nga training siya sa usa ka kompanya. Apan kalit, mananiha, kang buras ka bata ama dito. Unya ang sunod, na ay 3-story building. Kanang 3-story building, damaging na o doon ay mga tipaka nga mga minasa nga semento mutugdon dito sa imo nga sakyanan.
istoryahe unsa man ning sakyanan dili basta kay sakyanan no maka-create man gud ni og damage istoryahe sa kay kung panalitan mo lang gyapon police blotter police ipapulis kay may imong gusto no ipapulis blotter pero sigurado ko paingon ni sa barangay i-refer ni sa barangay once nga madawat ang reklamo diha mismo sa atong kapulisan. Okay? Sige, ang kapadala na to si Suroy ni Libs Motublag. Grabe, wa kay batasan, basin og dili mainyong relasyon sa silingan na siguro'y panahon nga nakabihag ka sa ibog manok, wa ni mo taga siya bisag sabaw na lang sa lauyang bihag. Mausig na hinungdan nga siya bantay lang ha, kay magtukod na ba kog balay. Taas-taas na ba ni? Bantay lang kay, anong wa makamamahin nga silingan on tami. Oo, nga bihag lami kay nang bihag na sabaw. Basing na ba? May mahay nga silingan. Okay. Madumduman ako nga adi lang ko kay ako ra ba ni nga ako silingan silbi. Di na lang ko magsumpay. Alright. Gikan ni Junjun Makas. Ingon siya. Samok ba gani nga sipon? Oy. Kinsay pasalig. Habwa bitaw di lang. Balo ka Sir Frank, ingon pa ni Junjun Makas. Balo ka Sir Frank, kana bang numero imong ipanghatag kay ako baya ng gatayan? Pero di lang ko mo saba if ikaw galing Junjun, bugoy kay gyud ha. Pero di lang ko musaba if nakadaog nako kay balo na ka vlogger baya ko naa pa lang mga yoga balato yahay kayo siya ikaw dyan na kadagang agatuo ko kadagang ka na dining kaning akong ipanghatag nga mga number nga tingala ko gakagawas man apare ganin na. Bali lang, 362 siguro ako na hatag, 326. Oo. Alright, sige. Naapalay mangayo, balato, ingon niya. Bugoy-bugoy ni Junjun, no? Siya yahay kay sila. Jun, ambot ni mo ipasabot na kadaog ka ganina? Oo. Wa mako kasabot nga nakadaog ka. Basta kay mao na na. Mao na na. Alright, Mafi Mundia. Uy, sa Mafi, naaraban ni hilantan na ba ni sa Mafi, no? Kaya lang, ha? Kaya kay na-erase. Uy, by the way, ako cellphone, ibalik na sa sakit. Oo. Pag-abot na ko dire, doon ay text akong ga-reply. Yan, napasagdan ko na. Yan, pagkuman, wala na. Grabe, akong i-pislit-pislit mga ni karon no. Panahon na gyud ning kining cellphone na ikuan. Ganahan sa ko kay naanad na ko ba? Naanad na ko. Amot ako sa kanimo balik. Agmahay ba sabtan ini? Si Ma'am Fay Mundia, maing hapon Sir Frank, sa tulo nako magpakuha. Sa tulo nako magpakuha para mamisita sa lubong sa akong tatay og nanay og mga relatives aron dili na kaayo busy ni naminaw nako karon. Sa alas 3 nako magpakuha. 3 man ning gibutan lagi ma'am. Mayong hapon Sir Frank. Sa tulo nako magpakuha para mamisita sa lubong sa akong tatay. La traffic ra bagay kaayo og nanay og mga relatives kay aron dili na maayo dili na kaayo busy niya naminaw nako karon. Okay. Sige ma'am, salamat may ka nakaliho ka na. Oo. Sige. Salamat Ma'am Fi Mundia dendapita sa Pualas Baungon Bukidnon. Alright. Si Oliver Ampong Nalwal ingon pa niya nagtan-aw kuno siya dinhi sa atong programa. Kadto lang.
ako i-decipher og maayo ang mensahe ni Mang Fee. Maayong hapon, Sir Frank, sa tulo nako magpakuha para mamisita sa lubong sa akong tatay ug nanay ug mga relatives kay aron dili na kayo busy niya naminaw nakukuron. Okay, sige. November 3 na lugar ang but ipasabot niya o clarification. Yung siya November 3 na, sir. Nalaktod niya. Oo. Sa to pa be, Pitsados ugma, Sabado, Domingo siya. Domingo mato sa Minteryo. Mas mayo sab para makarelax ka. Ay ako pagtanaw na kapag balatian sa lawas. Ako po'y rabuyag, wala. Gawas lang ni akong sipon. Grabe ni akong sipon, oy. Nga subaw ba? Mobitaw to nga palit ko og kining tambal. Di lang ako ngalan. Nako, para mawala akong duhaon ritso. Moro magyapon. Di siguro ta dudtan ba unsa ba diha? Ba? Okay. Ni ay good news para sa interesado nga magpalit. Ako maganing suoda ko hingala. Og kinsa ba tong kuan? Gustong mo palit og yuta. 1,000 1.4 square meters naa sa Lugilo, Alubihid. Ideal kay kining nga lugar kay Humayan Park, meaning patag. Dool pag yun sa karsada, 1 minute travel, simentado. Kung gusto nga kamong mapalit, paybaw ako kay ako inon nga akong komisyon diha. Magakasinabot. Di ba? Kini ako ning i-announce kay basig dunay mga interesado. Ilabi na bitong mga OFW. Kanang mga igsuon na to mga OFW, katrabaho man na sa gawas. Ang tumog og tuyo nila na pag-uli na ilahang matigom, mamalit ka na sila og yuta. Kanang bitaw nga mamuhunan sila. Manang nanawagan ko kinsa ang interesado na ini. Ang mga detalye di lang ko magsaba as far as the cost per square meter. Barato ron negotiable. Negotiable. So, kinsa katong gusto, kita ko mga picture. Kita na kong picture. Sa niya, basakan. Kaumayan na sa picture na ay hapit ng mga laya mao nga kining basa kanang humay part. Gwapo nga lugar o kanang nga dapit diha. Akong tanaw mo mahal pa na ang presyo kay ga-develop diha abot na gikan sa lagidingan gumikan sa mao nga airport. Basta kung gusto mo magpalit, ako makaya nako basig duha lang ka square meter. Kamo na le hurot og palit niya na kadtong mga interesado ayaw mo pagduha-duha paybaw ako. Paybaw ako kay aron pod nga di na mo adto pa sa layo, labi na kung Tagalugilo daan ka nga Tagalugilo Alubihid, so makalantaw ka nini, pila-pila ni kahumayan, 1.4 hektar. 1.4 hektar. May pagkaingon pa sa ako, may pagka-dinalian kay unya dayon, mother title ni, pero naanay extrajudicial settlement sa mga heirs. So, dili angay mo mabalaka. Munang di ko pod maulaw og istorya. Maulaw bitang naay daghang mga kuwang-kuwang pa diha. Di ba? Sige. Paybaw ako. Pero dili lang kung di ko kadawat sa inyong text. Kaya itong cellphone, di nasad moon. Grabe sa ning pag-uni ni nga cellphone, di ba nagsakit na nito may gang adlaw na ko, ay salamat, dinagyog ko kapalit. May ako na sa huna-huna. Sa oras nga niya naman po ni balik na masab. Di ka po kumpalit, bahala na, mangutanan lang ko sa silingan. Doon ako'y kuan. Gusto na ko pagisaran. Ay, kay siya. Baghuan lugar na ko. Wasa ko yapi. Okay? Sige.
sa pailain nako nga angay nako nga ihisgot. Naruturot na pangutana gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminon. Subli, maing hapon ka Ma'am Faye Mondia, didapita sa Palas Bogon. Usani sa mga diehard na to, way paglubad nga suki. Dugay na kayo ni siya nga nagsunod din sa atong programa. Mausap ni si Ma'am Elizabeth Basilgo. Oo, nga kining dugay na nga panahon, unya mura og alindasay ang ginawa o di siya padala din nga mga makatiam-tiam atong mga kauban diri sa Radyo Ultra. Ay salamat gyud kayo nana. Si Iton Tagutungan na minaw manggaling ron, I think sa pulso ra na siya, no? Kay basig busy, kagawad magod siya. Kini sa Kamigin, no? Salamat kay Iton kay ako nadawat imong gipadala. Ha? Sige. Oy, 4 minutos na lang sa di pa modangat ang alas 4 sa kahaponon dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Diyot lang ha. Ikaw galing John ha. Sekreto lang ha. Kadaog ka de pero hilom-hilom ka lang. Kanang imong gitar nga gabit-bito nimo. Imo nga ning madala na diri sa Radyo Ultra pagbisita nimo. Ako ganang ibunal sportahan. Kay paibog-ibog ka nga sige kang kadaog nya na pag iyang gitar nga krung krung kring 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 nga daldalaon. Pag-practice nga ni kanta John nya ato na nga paminawon kay basig ma-scout ka nako. Siya pulos ang kinapayas. Kadyot lang ha. Unsa man tong akong nabilin nga discussion na to miagi? Kabahin sa jump bell, no? Na-explain ko naman eh. Alright, kadyot lang ha. Dagang kaayong ako maning ginot. Dagang kaayo ang nakamatikod nga. Kana ko nung bawsi, siya said, Frank, kanang kaso nga bawsi ba? Abi na ko og daghanang napriso niya na. Imbis mapriso, nag-uliay nun ang kabubuton sa asawa o sa bana. Ingon niya. Tinuod man ang imong istorya, no? Kining mo igapadangat sa observation. Nga naman, kay naglambigit maguni sa pamilya. Ang asawa mo file og bawsi, violence against women and children. Batok sa bana. Kay ang bana adunay dako nga kasaypanan nga nahimo niya dili lang sa asawa niya kundi halos or sa mga bata yang mga anak. So na may specific law or special law may tungod ni ini nga nagaluwat og usa ka hugot nga pahimangnong ayo nig buhata. Kay kun imo ning buhaton magpasagad ka sa imong mga anak, pasagdan nimo ang imong obligasyon sa mga anak ug sa asawa, manubag ka. So kasagaran din nini, naibawaan ako, nga sa mga kaso, kadugayan, init pagyud kaayo ang kaso di korte. O kanabitong, mura bitong kahagbato na ang asawa nga magtanaw siyang bana, kumikan sa nabuhat sa bana, no? Unya ngadto part, ang kaso madismiss lamang. Nga naman, kay ang bana maluoy, magpakimaluoy sa asawa, sorry na kay love. Oo. Ya, primero kay mura og pabo ang asawa. Sorry. Kailan ka padik ka nako? Ha? Nadungdaman na mo nga na kayo, mga ka na mo, kinimo ka na. Puyo kayo ang lalaki. Di ko makatag pasaylo. Kay mo nang imong gibuhat, di ko makadawat sa imong mga kasaypanan. Hearing na sa sunod. To aga ibid-ibid na ang bana. Suri lagi love. Mao na nga ngadto malukmay ang kasing-kasing sa asawa. Mapasaylo si bana. So nawala ang bawsi. Di ba? Para nako maayo man na kay kita di man ta gusto i-promote na to ang misunderstanding tali sa bana, asawa ug sa mga anak. Hinungdan nga ang bana nagatubang sa bawsi. So, there is no reason and I will not be surprised.
ako man na mga consequential kana nga mga pangitabo sa kinabuhi. Tungod lagi kay relasyon ni sa asawa ug sa bana ug sa mga anak. May sablugar. Na dili ra ba ni basta-basta nga kaso? Bugat kini nga kaso part. Alright, wa na tayo panadog oras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulmanon. Thank you na lang, no? Og jud lang ha. Na akong katanaon diri. Ako basahon ang di madin ako mabasa di ay sama din oy. Oo. So ako lang imbeter ta kamo karong alas 6 ang takna sa gabi sa programa uban ni Ma'am Girly ang programang kalipay nga mulahutay, ha? O sa ngalan sa ato ang kuyog karong hapuna Ricky Langga diri sa Picas uban ni Congressman Lordan Suan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Number 1, Padayon Pilipino. Agaswan. Kami mo ingon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan.